Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon ay July 17. July 17 is Wednesday. Tomorrow is Thursday, July 18, 2024. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral sa mga salita ng Diyos. At sa gabing ito, magandang gabi po. Gabi na po. Tatalakayin natin ang ebanghelyong gagamitin para sa mga misa kinabukasan sa ating Katolikong simbahan. Share screen po si Sir. Ano ang ating ebanghelyo para bukas? Wait lang po. Okay, ito po ang ating ebanghelyo para bukas mula sa aklat ni San Mateo, Kabanata 11, mga talata 28 hanggang 30. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makatatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Stop share na po ako. Simula na po tayo. Noong panahon ni Jesus at alinsunod sa kanilang kulturang Hudyo, may mga bagay na nagpapahirap sa mga tao. Halimbawa na ay ang pagsunod sa maraming batas na kailangan nilang gawin o sundin ayon sa mga relihiyoso nilang pinuno, ang mga eskriba at pariseo. 600 mahigit, 613 na mga batas, biruin yun mula sa 10. Kaya ito yung tinatawag na yoke of the law, na kapag hindi nila sinunod ay may kaukulang parusa tulad ng paghagupit o pagbabayad ng kaukulang salapi dahil sa paglabag. May salaysay pa nga, diba, sa Bagong Tipan na ang kaparusahan sa pangangalo niya ay pagbato hanggang kamatayan ng lumabag. Ito yung nasagip ni Jesus, ang isang babaeng nangalo niya sa kamatayan. Ang salitang pamatok sa Biblia ay maaari ding mga hulugan ng mga bagay na aalipin sa tao, bagay na kanyang papasanin, a form of slavery. At kapag alipin ka nga ng isang bagay, ito nga rin ay maaaring maglarawan ng siyang nagpapahirap sa iyo. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ang isa sa naging misyon ni Jesus sa kanyang ministeryo o ministry ay pagaanin ang buhay ng mga tao. Bigyan ng kapahingahan ang buhay ng mga tao. Nakita ito sa kanyang mga pagtuturo, teachings, when he said, "Blessed are those who mourn, for they shall be comforted." That itself is comforting, consoling words from Jesus. Sa kanyang mga pagpapagaling, healing, naibsan ang hirap ng maraming tao. Jesus even works miracles. Gumawa din siya ng mga himala to lessen the burden of the people, para pagaanin ang buhay ng mga tao. Ito rin ay isang paraan upang tulungan ng mga tao. Gumawa siya ng mga himala, siya'y nagturo, siya'y nagpagaling, siya'y gumawa ng mga himala. Nang sabihin ni Jesus, pasanin ninyo ang aking pamatok. Ang tanong,
May umaalipin ba kay Jesus? May pasanin ba siya? Meron. Meron siyang pasanin, ngunit ito'y isang pasanin hindi tanda ng pagkaalipin. Sa Getsemani, nanalangin si Jesus na makita niya ang dadanasin niyang hirap. He prayed to take it away from him. Pero sa huli, ang sinabi niya pa rin ay ang kalooban ng Ama ang masunod at hindi ng sa kanya. Ang pagsunod sa Ama ni Jesus ay hindi tanda ng pagiging alipin niya ng Ama, kundi tanda pa nga ng kalayaang ganap na nasa kanya. Isang kalayaang lubos na nagmamahal sa atin. Na dahil din sa pagmamahal na ito o pag-ibig na ito, tayo rin namang mga tao ay bibigyang kalayaan sa kasalanang umaalipin sa atin. Pasanin ni Jesus ang umibig, pasanin ng Diyos Ama rin ang umibig. Kapag pag-ibig na ang pinag-usapan, tunay na pag-ibig, hindi na tamang i-equate ito as pasanin. Ang tunay na pag-ibig ay hindi isang pasanin. Ito'y isang gawaing mahirap mang gawin, ngunit mabuting gawin, sapagkat may layon nga itong magbibigay buti para sa iniibig o minamahal. Halimbawa, sa kabila ng maraming kahirapan na iginagapang ng mahirap na mga magulang ang kinabukasan ng kanilang mga anak, tulad ng pagtutusto sa mga pangangailangan, pagkain, pananamit, bubong ng mga anak, kasama na ang pagpapaaral, pagpapatapos sa pag-aaral sa kabila ng mga kahirapan. Hindi ito isang pasanin. Hindi isang pagpapahirap, bagamat mahirap gawin, kundi ito isang anyo ng malinaw na pag-ibig. Sa ibang salita, tinatawag natin itong sakripisyo. Ang sakripisyo ay gawaing mahirap, ngunit dahil sa buti ng layunin nito, ginagawa pa rin natin. Sa pangmalinaw na anyo ng sakripisyong ito, ang pagsisilang ng isang ina sa kanyang anak. Sinasabi na sa panganganak ng isang ina, ang isa niyang paa ay nasa hukay. Ngunit pagkasilang ng anak at pag nasilayan na ng ina ang kanyang kasisilang na anak, lahat ng anumang naging hirap ay napapawi. Alam nga ni Jesus ang halaga ng pagpapakasakit o sakripisyo, the value of sacrifice. At wala nang hihigit sa anyo ng sakripisyo ang pagsasakripisyo niya sa krus ng Kalbaryo. Ang pagsasakripisyo ng Diyos Ama din na kahit na ang isugo niya ang kanyang bugtong na anak sa pagpapakasakit o sakripisyo para lang sa kabutihan natin. Ang marunong umibig, marunong magsakripisyo, handang magsakripisyo. Ang sabi ni Jesus, nagpapasan ng sarili niyang krus. Naging pasanin niya nga ang paghihirap sa anyo ng krus, ngunit ito'y maluwalhati niyang tinanggap, niyakap, binata para sa ating kaligtasan. Itinuturo ni Jesus sa atin na mula sa pagsasakripisyo, nagbubunga ito ng mabubuting bagay. Kaya niya sinabing, matuto kayo sa akin. Matuto tayong magsakripisyo dahil sa mga dakilat, mga banal na layunin. Tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos sa aming Ama, ang buhay ay lubhang mahirap. Ngunit dahil alam namin na Ikaw ay Diyos na laging nag-iisip ng aming ikabubuti, ginagawa mong pag-aanin ang aming buhay. Marami man kaming
pinagdadaan ng hirap, tuwing titingin kami sa'yo at hihingi ng tulong mo, gumagaan ang mga bagay-bagay. Patawarin mo kami sa mga panahon na mas pinili namin ang maraming good time, ang maraming kasiyahan, kaysa magsakripisyo sa mga dakila't banal na layunin. Tulungan mo kaming itintal sa aming isip na tunay na matuto sa iyong anak na si Jesus. Matuto sa kanyang kababaang loob, matuto sa kanyang kahinahunan, matuto sa kanyang pagiging mapagsakripisyo para sa kabutihan ng higit ng masigit na nakararaming kami na iyong mga anak. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, yun po, mga kapatid. Muli tayong nakatapos sa ating pagbabahaginan sa pag-aaral ng Ebanghelyo. Ang atin pong pinag-usapan, pinagbahaginan ay ang Ebanghelyo muli para sa araw ng bukas, July 18, 2024. So hanggang dito na lang po muli, hanggang sa muli nating pagbabahaginan, patuloy sana tayong patnubayan, gabayan, iligtas ng Diyos sa lahat ng anumang panganib at sakuna. Sa pangalan ni Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Paalam po sa inyo. Paalam.